Yes, hello. Good morning, friends. It's been a while. Oh, English. Philippine. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakapag gawa ng mga vlogs. Medyo na-busy tayo dito sa bahay. Yung sa mga tinayo nating negosyo, yung sari-sari store, saka yung feeds o yung bilihan ng mga pakain ng manok at mga baboy. So anyway, ngayon ang content natin or ang topic natin ay paano ba mag-renew ng sasakyan sa LTO. So, samahan nyo ako. Patalastas muna. So, yun. Medyo gawa tayo ng maikling vlog. So, kasi nag-renew ako ng yung sasakyan namin, which is yung Honda CR-V 2006 model. Nag-renew ako sa LTO. By the way guys, dito nga pala ako nakatira sa Ilocos Sur. Pero nagtataka kayo bakit hindi Ilocano yung salita ko. Actually guys, Tagalog ako pero yung napangasawa ko is Ilocana. So si Annalyn ay Ilocana siya, and then dito kami nakakuha ng bahay. Nung nasa abroad pa kami, dito kami nakapagpatayo, dito kami nakapundar ng mga business. So kahit papano, hindi naman nasayang yung pag-a-abroad namin. Kaya at least kahit papano may pinagkakakitaan, nakakain naman ng 3 beses ang araw. Okay, so yun guys. Paano ba mag-renew ng sasakyan sa LTO? So meron silang parang 4-step na kailangan na bago ka dumiretso sa LTO, dapat hawak mo tong 4 na kailangan or yung requirements. Yung una is yung emission test or yung smoke test na tinatawag nila. Tapos, yung pangalawa, kailangan mo ng, syempre, pagka magpa-check ka ng sasakyan, kailangan mo ng insurance. So, either comprehensive or third-party insurance o kung ano mang insurance para sa sasakyan. At pangatlo is yung tinatawag nilang yung mag-stencil sa chassis o yung kinokopya nila yung parang chassis number ng sasakyan, nilalagay nila sa parang carbon, tapos ididikit nila sa tape. So kailangan meron din kayo nun, kasi kahit na may emission na kayo, tapos meron na kayong insurance, tapos dumiretso kayo doon, pababalikin nila kayo, palalabasin din ulit kayo, sasabihin sa inyo kuhanin niyo yung stencil ng sasakyan. Then yung pang-apat is meron silang bibigay na form galing dun sa mismong LTO. Kapag na-present mo na sa kanila yung stencil, yung insurance, at saka yung emission. So may bibigay sila sa inyong form. Okay, so 4 yun. So yung bali yung form yung sinabi kong pang-4, yung form mismo galing na yun sa LTO pag i-comply mo na yung 3 requirements na kailangan nila. So bali 4 yun. So unahin natin guys. So yung emission test, bali ako kasi dun kami hirapan dun sa mismong emission test lang. Kasi yung sa emission test, yun yung pinakamahirap na part pagka ang sasakyan mo ay second hand guys dito sa Pilipinas. Kailangan mo kasing pumunta muna sa mga magche-check ng sasakyan bago mo dalhin sa LTO. So yun nga yung emission test or yung smoke test. Parang may ilalagay sila sa tambucho guys na parang machine, check nila kung yung percentage ng usok ng sasakyan mo is healthy pa ba sa environment natin. And then, kung masyado mausok ang sasakyan mo, baka kailangan mo munang ipalinis or ganon. Pero much better guys, bago kayo pumunta sa emission test or the smoke test, mas maganda ipakarawas nyo na yung sasakyan nyo. And then, syempre, linisin nyo rin yung mga tambucho para hindi masyadong mausok. By the way guys, dito sa Ilocos Sur, merong 2 lugar na kung saan pwede kang magpa-emission test. Yung isa is sa San Ildefonso, kaso isang piraso lang siya so talagang i-expect nyo na mahaba yung pila doon sa San Ildefonso, Ilocos Sur. So ang ginawa ko, hindi na ako nag-try doon. So nag-try ako doon sa isang lugar doon sa Candon guys. Sa Candon na Ilocos Sur. Doon ako nagpunta. So dikit-dikit din yung mga yung mga emission testing center. So doon ako pa emission test. So bali 1, 2, 3 yun.
Kaso may nakasaradong isa, yung Gold Star ba yun? Sarado siya. Tapos sa may mismong LTO daw, meron pa rin dong isa. So doon ako nagpunta sa may malapit lang sa may LTO. So by the way guys, pumunta ako doon ng alas 5 ng madaling araw. So pagpunta ko doon, apat ako sa pila. So hindi ganun kadami. Unlike dito sa San Ildefonso, pag pumunta kami minsan umaabot na ng 50 yung mga nakapilang sasakyan, talagang mahaba. So ayun, pagka nagpapa-emission ka guys, yung bayad sa testing, pagka 4 wheels ka 500, tapos pagka yung 2 wheels lang is parang 400 o 400 pesos pagka 2 wheels like yung motorcycle. Tapos pagka yung mga trucks, yung mga malalaking sasakyan, 600 ang bayad sa kanila. So mabilis lang siya pagka magpapa-emission ka, mabilis lang. Siguro abutin lang siya ng mga 2 to 3 minutes o depende sa maggagawa. Pero pagka nagpa-emission ka kasi guys, i-check nila yung tambucho, di ba, ilalagay nila. Tapos magkakaroon ng parang picture taking na sa katunayan na dinala mo yung sasakyan mo sa emission testing centers. Kasi nagkameron dati ng problema, yung mga ibang sasakyan, nare-renew na lang ng hindi naman dinadala sa testing centers, bigla na lang nagkakaroon ng results. So yun yung iniiwasan nila. So mas maganda naandun ka mismo sa testing centers kasi pipicturean nila yun. Kasama yung sasakyan mo together nung taong nag-test dun sa sasakyan mo. Tapos wag niyo palang kakalimutan guys, kasi minsan yung pumipirma dun sa emission paper, sa emission testing paper mo, kailangan kung sino yung gumawa, siya yung pipirma. So merong mga ibang testing centers na pagka-print meron ng signatures, pero yung iba kasi wala, mano-mano. So mas maganda, check nyo yun. Pag wala, lumapit ka dun sa nagtest, sabihin mo, pakisign. So yun, nagbayad lang ako ng 500, tapos nakapasa naman yung sasakyan ko, hindi naman nagkaroon ng problema. Tapos nung nakuha ko na yung test noon, pagka-test, mabilis lang, siguro after 10 to 15 minutes, binigyan na nila sa akin yung result. Napas na yung sasakyan ko. So after nun, hindi mo na ako kumuha ng insurance kasi doon sa tabi ng LTO guys, katulad ng sinabi ko, yung isang requirements is yung stencil. So kailangan ko munang ipa-stencil yung sasakyan. Mas maganda siguro kung marunong kayo, kasi katulad ko, hindi ako marunong. Nagpa-kumuha muna ako ng tao. So hindi naman kayo mahihirapan guys kumuha ng mag-stencil kasi doon sa mismong LTO, marami ng mga bystanders doon or yung mga sumasideline doon ng mga katulad ng mga tricycle drivers pagka walang pasahero, sila na mismo yung gumagawa ng stencil. So bigyan mo na lang sila kahit 50 pesos or 100 pesos, depende kung nakakaluwag-luwag ka, di bigyan mo ng 500, pero wala namang magbibigay ng ganun. So 50 pesos, katulad nun, kung gawa sa sasakyan ko, 50 pesos binigyan ko. And then, after nung nakuha na yung stencil, bali dalawa yon guys, hindi pwedeng isa lang. Yung stencil guys, kinukuha nila yung chassis number nung sasakyan. Iaano nila sa carbon, tapos ididikit nila sa parang tape. So, nakabakat dun yung number nung sasakyan mo, yung parang serial ng sasakyan mo. So, 2 piraso yata o 3 piraso yung ginawa niya, tapos dinikit niya. So, after nung hawak ko na yung emission test result, saka yung stencil, pumunta na ako sa insurance. So, by the way guys, sa LTO, marami na rin mga insurance doon. May mga partner na silang mga insurance. So, tulad ko, hindi na ako lumayo. Doon na lang ako. So, yung kinuha kong insurance is yung Alpha Insurance, which is 950 pesos. Good for 1 year na siya. And then, pagkakuha ko noon, so meron na akong insurance, bayad lang ako. Kompleto na ako doon sa tatlo, yung sa tatlong requirements, yung emission testing result, tapos yung stencil, tapos may insurance na ako. Ngayon, nag-proceed na ako sa LTO. Pagpunta ko sa LTO guys, tinignan nila yung papel ko, binerify nila. Tapos pagka-verify nila ng papel ko, binigyan nila ako ng isang form. Tapos syempre, katulad ko, bago lang ako magre-renew, hindi ko alam yung i-fill upan doon. Bumalik ulit ako doon sa lalaking pinagkuhanan ko ng form. Sabi niya, ganito yan to. Kung saan insurance ka kumuha ng insurance, dalhin mo tong form namin, sila mag-fill up. So, siyempre wala akong idea. Di pumunta ako, bumalik ako dun sa Alpha Insurance. Yung ginawa nila, kinuha nila yung paper na galing ng LTO, tapos mismo sila na yung nag-fill up,
Tapos yung stencil na dalawang sticker, dinikit nila dun sa papel. So, nung kompleto na yon, na-fill up na nila, 4 na yung hawak ko. Yung emission testing result, yung stencil, yung insurance, tas yung form na galing LTO. Bumalik na ako sa LTO. So, pagbalik ko sa LTO, may 3 window yun. Window A, window B, window C, tapos yung cashier. Pagpunta ko doon, pinresent ko lang yon, binigay ko, kinuha nila. And then, by the way guys, nakalimutan ko, bago nga pala kayo magpunta ng emission testing center, may requirements silang kailangan doon. Hindi yung basta pupunta lang kayo doon, tapos ipipila niyo yung sasakyan. Hindi. So, ang kailangan doon guys is dapat meron kayong valid na or original na ORCR. Pero ako, ang ginawa ko, hindi na original yung ORCR na dinala ko. Ang ginawa ko guys is pinaserox ko lang siya. Pinaserox ko na magkasama sa isang page yung original OR saka yung CR. Tapos nung na-xerox ko na yon, ipe-present niyo yun doon sa testing yung sa emission testing center or doon sa smoke test center. So yun nakalimutan ko guys, sorry. So kailangan niyo yun bago kayo pumunta doon. Kahit isang piraso lang. Kasi doon nila ibabase o yung kukunin nila yung details nung ipapasmoke test mo sa sakyan. So yun guys. After nun, pinresent ko na sa window yung requirements, kinuha na nila ate. Pagkatapos sabi nila maghintay lang ako, di umupo ako sa tapat nun sa windows, may mga waiting area naman, pero may social distancing sila. And then after nun, tinawag ako nung parang kumuha ng yung nagbigay sa akin ng form. Ang sabi niya, na-verify na daw yung mga papel, okay na, kompleto na. So kailangan din nilang i-check yung sasakyan. So ganun din pala, chine-check din yung sasakyan bago nila aprubahan yung bagong OR mo. Yung pagpunta nila dinala ko na yung sasakyan ko, lumabas ako, dinala ko na yung sasakyan ko sa harap ng LTO mismo. So, chinek nila yung ilaw, kung gumagana yung ilaw, busina, yun, tapos yung preno, tinesting nila. So, lahat naman gumagana. Basta gumagana yung mga ilaw mo, yung hazard mo, yung low beam, high beam, gumagana yon, chinek nila. Tapos yung busina, tapos yung brakes. Pagka lahat yun, okay, pasado na yung sasakyan mo. Then after nun, nakapasa yung sasakyan namin. Pagkatapos, balik ulit ako dun sa window. Nag-intay ako, tinawag na ako dun sa cashier agad. Pagtawag sa akin ng cashier, meron dun na parang mag-a-appear ko magkano yung babayaran mo. Tulad nung binayaran ko, parang 2,600 plus. Pero good for 1 year na yan guys. So, ito yun guys ito yung sa yan yung Alpha Insurance na kinuha ko. Tapos yan. Tapos ito na yung nung nagbayad na ako ng 2,600 pala sa cashier. Umupo ulit ako saglit. Tapos pag upo ko saglit, siguro wala pang 5 minutes, tinawag na yung pangalan kung saan naka-register yung sasakyan. Tatawagin yung full name. So paglapit ko ulit sa window, yung binigay na sa akin yung OR. So ito na yung OR. So ibig sabihin renewed na yung CRB namin o yung sasakyan namin. Siguro pagpunta ko ng LTO guys, hindi ako tumagal ng 20 minutes siguro. Kahit maraming tao doon, hindi ako tumagal ng 20 minutes kasi mabilis yung proseso nila, saka wala ng cheche bureche. Hindi tulad dati na patagalan. Ngayon talaga pabilisan yung pagpaproseso kasi madaming pa-process gawa nga ng pandemic. By the way guys, una nga pala, yung mga ending 6, 7, 8, 9, 0 hanggang December 31 is wala kayong penalty kahit may expired yung sasakyan nyo. Hanggang December 31 walang penalty. So okay lang kahit mag-renew ng December 31. So ako October, katulad ko, ending 0 ngayong buwan, dapat pwede pa pala akong mag-renew hanggang December 31. Wala akong babayaran. Pero ako kasi mas gusto ko kasi updated ako sa pagdating sa mga rehistro ng sasakyan. Kaya ako kasi nung may iniisip pa. So kung kaya pa namang ipa-renew yung sasakyan ko, wala naman akong masyadong gagawin. Nung araw na week na free ako, so pumunta kagad ako sa pinakamalapit na LTO dito sa amin para may-renew ko yung sasakyan namin. Para wala na rin. At para kampante ka habang nagdadrive ka, kahit ma-checkpoint ka man,
meron ka ng rehistro may papakita sa updated yung rehistro mo. Pero tulad nga na sinabi ko, dito sa Ilocos Sur, merong exemption na hanggang December 31 is wala kayong babayarang penalty dahil nasa pandemic na naranasan natin. Yun guys, sana may na tutunan kayo sa mga sana i-share ko ngayong araw. So medyo matagal-tagal na rin ang hindi nakaka-ride o hindi nakakalabas kasi nga busy kami ni wifey dito sa business namin dito sa Ilocos Sur. Kaya pagpasensyahan nyo na guys, kaya kung hindi ako masyadong makapag-post ng mga videos. Pero sana soon, pagka medyo hindi na ganun kahigpit or medyo maluwag na or may vaccine na, makagala-gala na ulit tayo para maipakita namin yung ganda ng Ilocos Sur sa inyo guys. Ay, by the way guys, yung rehistro nga pala, pagka brand new yung sasakyan mo, good for 3 years na siya. Merong 1 year, merong 3 years. So hindi mo i-renew yung sasakyan mo from the date na binili mo siya, after 3 years mo na siya ulit i-renew. So meron kang 3 taon na pa-relax ka lang, pa-chill ka lang, pa-change oil ka lang, pa-PMS ka lang. Wala kang i-renew. Pero after 3 years nun, so yun na nga, ganito na yung gagawin mo. Kailangan mo na siyang ipa-emission test para i-present sa LTO para makapag-renew. Is nakakalimutan ko nga palang sabihin, no? Sa pagre-renew ng sasakyan, not necessarily na kailangan nakapangalan sa iyo yung sasakyan na i-renew mo. Tulad nitong sa amin, itong CR-V na nabili ko is hindi pa to nakapangalan sa akin pero ako na yung owner. Ako na yung nakabili ng sasakyan. Na dapat nasa pangalan ng magre-renew yung sasakyan. So katulad po, yung sasakyan is nasa previous owner pa siya nakapangalan. So pero ako na yung may-ari. Pero mas maganda lagi, dala mo yung original na deed of sale or may Xerox ka na deed of sale sa katunayan na binili mo yung sasakyan. At yun, na-renew ka naman siya kahit hindi siya nakapangalan sa akin. Yun nga pala, ang lagi mong ilalagay lang doon is hindi yung pangalan mo, syempre. Yung pangalan, kung ano yung nasa ORCR mo, yun yung i-re-rehistro mo dun sa LTO. So wala namang naging problema, wala namang mga tanong-tanong. Na-renew ka naman yung sasakyan. Okay guys? Sana may natutunan kayo. Thank you. Okay? Maraming salamat guys sa pagsama nyo sa akin at sana huwag nyo kakalimutang mag-like, share nyo na rin and subscribe sa channel natin para at i-hit nyo na rin yung notification bell para sa mga susunod na upload namin is ma-notify kayo. Okay guys, thank you. Keep safe, drive safe. God bless.